Handang maglabas ng testigo ang defense team para patunayang may banta rin sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Isiniwalat yan ang kampo ng pangalawang Pangulo sa ika-4 na araw ng paglilitis ng usisay ni Senator Judge Raffy Tulfo ang sinabi ng defense team noong nakaraang linggo. Sabi kasi ni defense lawyer Mark Vinlua noon, bagamat unconventional ang naging pahayag ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, maituturing pa rin itong justified o makatwiran dahil sa sinasabing Operation Romanov para mawala ang bise at ang kanyang pamilya. Ang Romanov ay tila reference sa pagpatay sa kilalang royal family sa Russia noong 1918 matapos mapatalsik sa kapangyarihan. Are you referring to the Operation Romanov mentioned by the blogger Princess Maui during the online press conference of BP Sara? Yes, Your Honor. Will you also be presenting any other witness to prove this threat or this Operation Romanov? Yes, Your Honor, that will be part of our evidence in chief. May this court know now kung sino-sino itong mga witnesses na inyo ipipresent? Of course, Your Honor. We are not at liberty to disclose that at this time. Giit pa ni Tulfo, una niya raw narinig ang katagang Romanov mula sa kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte sa isang political forum noong January 2024. Iprinesenta rin ito sa impeachment hearing ng House Justice Committee laban kay Duterte noong Abril. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Kaya ang tanong ni Tulfo, May relasyon ba ito sa binanggit ni Baste sa sinabi ni Princess Maui at yung binanggit mo? Magkakarelasyon ba yung tatlo? Your Honor, I have no personal knowledge of what Mayor Baste said, so I cannot comment on that, Your Honor. So hindi mo napanood yun? Hindi... No, Your Honor. sa press briefing bago ang trial, nilinaw naman ni defense spokesperson Michael Powa ang ibig sabihin ng pangalawang Pangulo nang sinabi ng bise ang katagang bloodbath kaugnay ng trial. Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tatagas dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. Samantala, umapela naman ang prosekusyon kung pwedeng mapaaga ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag hinggil sa artikulong nakasentro sa umunay grave threats ng bise laban sa Pangulo. Wala pang sabpina laban kay Matibag para humarap sa ikalawang linggo ng trial. Sa manifestation ni House Prosecutor Lawrence Defensor, sinabi niyang nagpaalam si Matibag sa prosekusyon dahil may dadaluhan siyang international summit sa susunod na linggo. Pero hindi lang defense team ang umalma, pati ang Senator Judges at magkatunggaling sina Senate President Win Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano nagkasundo sa pagkwestiyon sa hiling ng prosekusyon. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. Kung bigla pong may isisingit na testigo, hindi ho rin makakahanda po yung ating mga senator judges sa kanilang pagtatanong at hindi rin ho nila mababasa yung mga dokumento at ebidensya na nakakabit ho doon sa testigong iharap. Ipinasumite ni Presiding Officer Cheese Escudero sa prosekusyon ang sulat ni Matibag sa kanila bago desisyonan ang request. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus.